Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening sa mga kapwa din nating mga deboto na nakikisa sa atin sa banal na misa, sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Minsan merong magkaklase na bata na nag-uusap tungkol sa papaano nga bang makakaipon sila. Sabi nung isang kaklase niya, "Alam mo, ito subok ko na to. Binibigyan ako ng pera ng mga magulang ko. Sabihin mo lang sa kanila, alam ko po ang buong katotohanan." So hindi maniwala yung kaklase, kaya pag uwi niya, nasa lubong siya ng nanay niya mula sa eskwela at sabi niya, "Anak, welcome home. Kamusta bang araw mo? Okay naman po, ma." Tapos sabi nung bata sa nanay, "Ma, alam ko po ang buong katotohanan." Napatigil yung nanay. Bumunot ng 500. Sabi niya, "Anak, huwag kang maingay sa tatay mo, ha? Kung mo sasabihin yan sa tatay mo." Sabi ng bata, "Wow, 500. Nasa lubong ulit nung anak yung kanya namang tatay. Sabi niya, "Ay pa, anak, kamusta?" Sabi niya ganon. Sabing ganon ng bata sa tatay, "Pa, alam ko po ang buong katotohanan." Hindi nanlamig yung tatay. Sabi niya, bumunot sa bulsa, "Kamaingay sa nanay mo, ha? Ito, 1,000. Huwag mong sasabihin yan." Sabi niya gano'n. Takot na takot, dumating yung driver, Pagdating ng driver, maraming dala, siguro inutusan, At sabi nung bata, siguro madadagdagan pa ito.
Sabing ganun sa driver, Kuya, magandang hapon. Sabi niya ganun, Oh, kamusta ka? Okay naman po. Kuya, alam ko po ang buong katotohanan. Nang ganun. Nagulat yung driver na ibagsak lahat ng mga dala niya. Sabi ng driver, sigurado ka ba? Alam mo na yung katotohanan? Opo, kuya, alam ko po ang buong katotohanan. Tapos naggilid po yung luha ng driver. Sabi niya, mabuti naman at alam mo na. Halika anak, yakapin mo na si tatay. Lahat tayo nagnanais na pumanig sa katotohanan at panghawakan. Kagaya po ng ating ebanghelyo ngayon, simula kahapon at sa mga susunod na araw, ay nagto-throwback tayo sa storya ng tagpo ni Nicodemo at ni Jesus. No? Si Nicodemo na nagnanais din na mayakap ang katotohanan tungkol sa kanyang pananampalataya kay Jesus, ngunit dahil sa kanyang estado ay hindi niya hayagan na maipahayag yung kanyang pananampalataya at gusto niyang malaman at mas mapalalim pa ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Bakit? Sino ba si Nicodemo? Si Nicodemo ay isang leader ng bayan ng Israel, ng mga Hudyo, nung panahon ni Kristo. Kaya naman, hindi siya pwedeng hayagan na makita at magpahayag ng kanyang pakikiisa kay Jesus. No? Kaya naman sa pakikipagtagpo, sinabi po na siya ay nakipagkita kay Jesus ng gabi. Marahil ito ay nagsasabi ng oras ng kanyang pakikipagkita sapagkat hindi siya pwedeng makita ng hayagan, pero yung dilim ng gabi ay sumisimbolo rin sa dilim ng kakulangan sa pag-unawa sa pananampalataya at sa sumisimbolo rin sa dilim ng kasalanan. Kaya naman itong throwback na ito ay binabalik natin bilang istorya sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sapagkat ito'y isang pinaka-the best na pagkakataon para rin sa atin na merong isang Nicodemo sa ating mga kalooban na nagnanais mapalalim pa at mas maunawaan pa ang ating pananampalataya. Kaya naman sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ay nagto-throwback tayo sa storya ng pakikipagtagpo ni Nicodemo. Bakit? Si Nicodemo din ay isa sa mga nag-asikaso sa bangkay ng ating Panginoong Hesus kasama ni Jose ng Arimatea para pahiran ng mabangong liniment o ointment ang ating Panginoon para ma-preserve yung katawan. Okay? So, si Nicodemo, matapos siguro itong tagpong ito ng muling pagkabuhay, ay talagang nakatagpo ng tunay na liwanag ng pananampalataya kay Jesus. Tayo, napakapalad natin sa panahon natin ngayon kasi naipagdiriwang na natin ng hayagan, tapos mas malaki at mas malalim yung pag-unawa natin sa ating pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay. Kaya lang aminin natin sa hindi bilang mga tagasunod ni Kristo, may mga pagkakataon pa rin na pinanghihinaan tayo ng loob. May mga pagkakataon pa rin na hindi malinaw sa atin yung ating paglilingkod, yung ating pakikisa sa mga sakramento, lalo na sa banal na Eucharistia. Hindi ba't sinabi sa ating ebanghelyo ngayon sa bandang huli, no, na kapag katulad ng naipahayag kay Moises na kapag itinaas na, no, ang bronze serpent, ay matatanggap ng mga tao yung kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Hindi ito nalalayo doon isang propesiya sa pagkakapako ng ating Panginoong Hesus sa krus. At lahat ng tumunghay at maniwala sa ating Panginoon ay makatatanggap ng pagliligtas. Sapat na yung pagbibigay ng ating Panginoon ng kanyang sarili at ang kanyang muling pagkabuhay upang ipaunawa sa atin paulit-ulit, no, na tayo ay iniligtas na ng Diyos sa kasalanan at nandoon sa atin yung desisyon kung papaano nating ipagpapatuloy ang buhay kabanalan sa pagsunod sa Kanya. Sa pang-araw-araw nating buhay, tayo ay nasusubok kung papaano nga ba tayong mamumuhay sa kabanalan at sa kabutihan. Kaya merong mga tao, merong mga halimbawa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Unang-una na sa unang pagbasa, si Jose na tinawag na Bernabe. Ano ba ang nangyari sa kanya? No? Sa paniniwala at pananampalataya niya kay Jesus, anong ginawa niya?
ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at ibinahagi sa mga mahihirap. At siya ay naglingkod bilang isa sa mga apostol ng ating Panginoon. Hindi malayo sa naranasan ni Santa Catalina ng Siena ngayong araw na ito na ating ginugunita. Si Santa Catalina ng Siena ay isang mystic, no? Kung saan sa pagtanggap niya ng Eucharistia, no? Sa palagiang pagtanggap ng Eucharistia, she is having mystical experiences, na hindi maipaliwanag at hindi rin maunawaan ng kanyang mga kasama sa kanilang komunidad. Pero binigyan pa rin ng grasya ng Diyos, no? Sabi ng mga kasama niya, dapat hindi na natin pakumunyonin itong si Catalinang ito, kung ano-anong nangyayari sa kanya. Pero sa malamilagrong pamamaraan, hindi nahinto ang pagtanggap ng komunyon ni Santa Catalina ng Siena na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa na nakakatagpo natin ang muling nabuhay na si Jesus sa banal na Eucharistia. Kagaya ng sinabi ko, mga kapwa kong deboto ng Poong Jesus Nazareno, no? Tayo ay mapalad ngayong panahon natin sapagkat hayagan at sa bawat sulok yata ng Pilipinas ay may simbahan para ipahayag natin ang pananampalatayang ito at tanggapin si Kristo na muling nabuhay sa anyo ng tinapay, ang Eucharistia. Ito yung hihilingin nating grasya ngayon sa ating Panginoong Jesus, na sa pagtanggap natin sa Kanya, patuloy na mapalalim pa ang ating pananampalataya at pag-unawa sa kung anuman ang ibinibigay niya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na bumubuhay sa buong simbahan.